sarili ang mga Exeter, the limbic system trap exposed. Kapatid, real talk. Hindi lahat ng lumalabas sa isang grupo ay mali, pero hindi rin lahat ng umaalis ay tama. At kadalasan, iba yung sinasabi nila sa totoong nangyayari sa utak nila. Kaya today, i-decode natin bakit ba maraming Exeters nagiging pantas sa sarili, mataas ang ego at pakiramdam sila ang tama kahit mali ang bunga. Main point 1, nagta-take over ang limbic system. Scientifically, kapag overwhelmed, galit, na-frustrate o nag-seek ng validation, tumatakbo ang limbic system, hindi ang prefrontal cortex. Translation, emotions, logic, reaction, reflection, ego, evidence. Ito yung moment na nagiging kampante sa sariling akala sila. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil nagpadala sila sa emosyon, hindi sa katotohanan. Main point 2, nag-iimbento sila ng own narrative para ma-justify ang emotion. Ang limbic system may isang trabaho, protektahan ang sarili. So anong ginagawa niya? Nagbuo narrative. Ako ang tama, niloko nila ako ang victim dito. Mas magaling ako mag-interpret kaysa sa kanila. Corporate term, self-serving bias. Bible term, pantas sa sarili, Tito 3, verse 2, 3 spirit. Psychology term, cognitive distortion. Biblical plus psych combo, pride's limbic plus zero reflection, Exeter syndrome. Main point 3, mali ang basihan, hindi gawa mabuti ang resulta. Ito ang pinakamabigat. Ang tunay na tama, may mabuting bunga, hindi toxic post, hindi paninira, hindi away, hindi reklamo, hindi paghila ng iba pababa. Kung tama ka, may mabuting gawa sa lipunan yung result. Ang Exeters kadalasan, complaint-based, not action-based, emotional-based. Hindi mabuting gawa ang outcome, kundi maling akala pantas siyang sariling narrative. Main point 4, ego pride loop. When emotion goes high, prefrontal cortex goes offline. Nagiging closed system ang isip nila. Ako ang tama kasi ako ang nasaktan. Pero hurt, truth. Pain, accuracy. Emotion, revelation. Ang tawag dito, ego feedback loop. Kapatid, ito yung cycle na nagpapabulag sa kanila. Main point 5, biblical view. Fern Pedro 2, 2025, status. Hindi sinabi sa Biblia na kung nasaktan ka, automatic tama ka. Ang sabi, kung nagdurusa ka dahil sa paggawa ng mabuti, iyon ang kaludlugod. Ibig sabihin, good works, emotions. Obedience, pride. Humility, reaction. At totoo, karamihan sa Exeters lumalaban hindi para sa righteousness, kundi para ma-prove na hindi sila talo. Limbic system pride deadly combo. Simple, hindi lahat ng lumalaban tama at hindi lahat ng umaalis mali. Pero kung ang bunga ay galit, pride, paninira at maling akala, malinaw na limbic system ang CEO ng utak nila. Kaya kung may naisip kang mag-react, mag-magic word ka, stop. Let your prefrontal cortex lead. Para ang bunga mo hindi ego, kundi gawang mabuti na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang limbic system ang mandaraya, hindi ang utak ng Diyos. Mga kapatid, klaruhin natin agad, pag sinabi ng Biblia na ang puso ng tao ay mandaraya, hindi yan tungkol sa literal na muscle sa dibdib. Psychology-wise, ang limbic system ang gumaganap niyan. Puro impulsive emotion, zero analysis, walang prefrontal cortex na nagve-verify ng tama at mali. Kaya sabi ng Biblia sa Jeremiah 7:9, ang puso ay mandaraya higit sa lahat at lubang masama. Sinong makaalam? Psych version, ang limbic system ay deceptive, impulsive at hindi dapat pinagkakatiwalaan. Same truth. Iba lang ang lengguwahe. Tapos sabi pa ng Biblia, huwag kayong magsilakad sa sarili. Ibig sabihin, huwag kang umandar gamit ang limbic system lang. Huwag kang magpasya basa emosyon. Huwag kang magdesisyon kapag adrenaline ang nagdi-drive. Bakit? Kasi ang limbic system ay walang utak. Literal, wala siyang analysis unit. Wala siyang due diligence. Puro, I feel kahit mali. At doon ako natawa sa realization ko, kapatid, my verification is not the limbic ng Diyos. Na parang sinasabi ko sa sarili ko, hoy, hindi Diyos ang limbic system mo, wag mo sambahin ang emosyon mo. At dito papasok ang kicker. Ang limbic system ay makalaman. Ang PFC ang spiritual logic. Ang Bible term, gawa ng laman. Psych term, limbic hijack. Pag limbic ka, paikot-ikot ka lang, looping, repeating cycle, emotional recursion, zero progress. Pero pag pumasok ang PFC, doon mo mapuputol ang pandaraya. Doon mo makikita ang totoo. Doon nagpapakawala ang Diyos ng linaw, hindi ng ilusyon. Kaya ang tanong, anong gagawin kung aware ka na? Simple lang, kapatid. 1, stop the limbic, magic word. Freeze the deception. 2, let the PFC lead para makapag-discern, para makapag-isip, para makapili. 3, under Christ. Hindi under emotion, hindi under hallucination naman, under Cristo. Sabi sa 1 Pedro 2, magbigil kayo at magtiis. Psych version, activate your PFC.
control the limbic. At kung hindi mo kaya, walang problema. Kasi sabi ng Diyos, siya ang gagawa, siya ang magpapanasa, siya ang kikilos. At tanong ni Kristo, sino sa inyo ang makapagdaragdag ng buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Wala. Zero KPI.